The Philippine Stock Market or PSEI is going up recently. Nagrarally siya. In fact, positive na siya year to date. Kaya yung dahilan, is it the election period? Nagustuhan ba ng mga investor yung mananalo? Kaya umangat yung stock market. Pero actually, I think ang nagpapa-positive ngayon in terms of market optimism is eto, no? Yung nangyari noong weekend, karoon ng 90-day pause dun sa trade war ng China and US. Mamaya, di-discuss natin yan. And because nagkaroon ng 90-day truce or pause between the two major or superpower countries, syempre, di ba, umaariba na naman yung global markets. So, US kanina, umaariba na naman sila. Huwag tutuhugin na naman nila yung kanilang all-time high. Meanwhile, you have the analyst or a lot of the analysts, yung GDP outlook nila because of very poor na Q1, nag-trim sila ng kanilang forecast, no? I think a lot of them, or at least yung mga napabasa ko, is ang expectation na nila for 2025 is below 5.5% na GDP. Na pag nangyari yon, mukhang bad shot na naman yon sa current administration. Na I think hindi mangyayari yon. Okay? Bakit? I think moving forward, talagang magre-realign ng priorities yung current Marcos administration. So, ba't ko nasabi yon? Because of the yung naging resulta ng election. Kung gusto ng Marcos camp, Marcos administration, lahat ng kanyang ally ini-endorso, makapag-survive pa sila on the next election 2028, kailangan na niyang pagbutihin in the coming quarters. So mamaya di-discuss natin tong partial and unofficial na result ng Senate. So market update muna tayo. So kanina nagrarally ang PSEI. Pero lang siya, no? Sumusunod lang siya sa US market na nagrally din these past few days because of the optimism na may magde-develop na favorable deal yung dalawang superpower, which is US and China. And because of that, makikita nyo yung Greed and Fear Index, diba, na nandito sa website ng CNN, is, nag-swing na siya sa greed. The last time na tinitingnan natin to, nandito siya sa may fear. Ngayon, greedy na naman daw yung mga investor. So, PSEI, nagrarally siya. Okay. Nakikigreedy din siya maski pangit yung GDP outlook na nirelease or nireport. And eto na nga, no, yung bagong year-to-date performances na makikita nyo, halos green na lahat. Itong US market siguro baka bukas, mamayang gabi, positive na rin to. So SPY ay mali pa. So SPY ang projection nila mamaya is flattish lang, no. Depende kung biglang mag-tweet na naman si Donald Trump or may sasabihin positive, di ba? Maring eto, tumagos na naman to. Ngayon, pag negative yung sabihin niya, eto, syempre, babagsak yan, Brad. So, US market pa rin yung worst performing market, at least sa mga minomonitor ko rito. And ganun pa rin, no, continuous pa rin silang nagre-rotate sa international and emerging market. So, mukhang etong dalawang to yung gagawa ng bull run this year, 2025. World Index, nag-positive na naman. Southeast Asia still on the positive. And, the PSEI. Sumilip na siya sa positive territory. Pero, FMETF, in fact, positive na siya, no? 1% year to date.
Yung aking personal dividend retirement portfolio, positive pa rin naman, di ba? Gumagapang pa rin ng gumagapang, paunti-unti. So, saan ba nagmumula itong renewed optimism na nangyayari ngayon sa global market? Dahil dito, dahil sa news na nilabas na to, I believe nung weekend, so kakaroon sila ng 90-day pause on trade war. And on that 90-day pause, significantly mas mababa yung magiging tariff ng dalawang bansa na to. So China from 145%, ibababa nila into 30%, di ba? Pero 30% siguro ano lang yan, no? Feeling ko mahirapan pa rin magpa-profit dyan yung madaming US company, especially yung mga small na retail traders, yung mga nagba-buy and sell. Siguro 30%, good for lang siguro yan, break even. Meanwhile, yung American products naman, from 125%, lang siya, magiging 10% na lang. And for that 90 days period, tatry pa nung dalawang superpower na to, na mag-usap pa ng mag-usap para maybe karon sila ng ng parang common ground, no? Ano yung gusto nilang ma-achieve na maganda-gandang deal. We still have to find that out. Pero 90 days na hindi ganoon kataasan yung tariff ng dalawa, I think maganda-gandang optimism na yon sa overall stock market. Ngayon, ano pa yung possible na maging kasunod neto, di ba? Possible na gawin din to ng US sa iba pang malalaki niyang trading partner, which is Europe, Canada, and Mexico, di ba? So pag medyo bumaba din yung tariff niya with all of those countries, and kunyari may ganito din siya, 90 days, then 90 days na negotiation, ganon. So, possible, makakadagdag pa yon sa additional optimism ng stock market. So, sino ba yung nag-initiate ng na to? ng meeting na to? Well, of course, it's the US, di ba? Wala naman silang magagawa eh. Kailangan nilang gawin. Lahat ng trade war cards, wala sa kanila. Nasa China. So, kailangan nila ng catalyst, di ba? Positive sentiment para gumanda ulit yung nilang bond market. So for now, I think there is a renewed optimism. Kunyari sa Pilipinas, and ang hadlang na lang sa Pilipinas actually is yun na nga, yung nire-report na GDP na laging below expectation. Meanwhile, nagre-report ngayon yung mga companies and still halos maganda pa rin lahat ng nire-report ng mga to, especially yung mga constituents ng main index. Almost lahat maganda pa rin naman yan. So nandun lang gagaling ngayon yung resiliency ng ating PSEI. So I think kung maganda sana yung nire-report na GDP ng Pilipinas, tapos may mga ganito pang balita, I think umari ba na dapat ang dyan PSEI sa tingin ko lang. So itong PSEI, vinalyo ko to recently using their full year 2024 na performance, and based on my evaluation na shinare ko sa lahat ng supporter and sponsor ko on my Patreon platform. Talaga siya grossly undervalued on the short to medium term. So as long as siguro walang ma-introduce na bagong negative sentiment sa ating sa Pilipinas as a whole, I think possible niyang tuhugin yung lumabas sa aking valuation, and kapag natuhog niya yon, bull run ang PSEI, di ba? And of course, ito talaga yung pinakasala rin nagpapababa ng sentiment ating PSEI recently is yung poor Q1 GDP growth na ni-report, significantly lower sa mga expectation ng madaming analyst. Therefore, ang pinagagawa nila na nababasa ko on recent days is lahat sila binabaan nila yung outlook ngayon nila sa magiging 2025 GDP ng Pilipinas na ngayon below 5.5 na. Sobrang baba nun.
Kunyari, Vietnam, di ba? Vietnam, nag-grow sila almost 7% eh. Ngayon, eto malupit dyan, di ba? I think, in the coming quarters, magtitino na yung gobyerno. Bakit ko nasabi yon? Kasi sa naging resulta ng eleksyon, di ba? Which is, eto na nga. Ito yung didiscuss ko. Sa naging resulta ng eleksyon, I think walang choice ngayon ang Marcos administration kundi gamitin yung natitira niyang time sa kanyang administration para mag-iwan ng magandang impression sa kanya, di ba? Kasi sa resulta ng midterm election na to, alam mong wala siyang impact ngayon eh. So ano ba yung naging resulta ng midterm election? Makikita mo sa kanyang mismong partido walang nakapasok dito, di ba? So yes, meron siyang binong alyansa and may mga inadapt siya rito, pero di ba yung mga inadapt niya rito siguro nagpa-adapt lang yung man para malibre sa mga rally-rally or mga menos ng gastos eh. Pero normally naman talaga majority ng mga inadapt niya mga independent eh. Ito Erwin Tulfo talagang bata nila yan, di ba? Bata yan ni Romualdez. Itong Ping Lacson tsaka Soto, inadapt niya lang to eh. Pero mostly laging independent tong dalawang to. Cayetano, inadapt niya pero maniwala naman kung bata-bata nila yan. So Camille Villar, ito tumiwalag, okay, and then lumipat sa kabila yung faction ng Duterte. And surprisingly, dito pa rin si Lito Lapid na si Lito Lapid parang yes, nanalo siya pero in most cases talagang irrelevant siya. And another one, Amy Marcos na tumiwalag din. Na feeling ko pag eto hindi to inadapt ng ibang faction, di siya in-endorso ng INC, possible to malaglag din to eh, di ba? So recently in my comment section may nagtanong sa akin ano daw ang tingin ko sa resulta ng election, midterm election. Well, para sa akin, wala, di ba? Wala akong pakialam sa election sa Pilipinas eh. Hindi ako ganun ka-interesado sa election sa Pilipinas, sa mga politiko, kasi at the end of the day, almost pare-pares lang sila eh, di ba? Iba talaga yung sinasabi nila during campaign period. And then kapag umuupo na sila, iba na yung ginagawa nila, di ba? Kaya it doesn't matter kung sino iboto mo yan actually. Gagawin niya yung yung gusto niya kapag siya na yung umupo. That's politics in the Philippines. Kung ba, ino-observe ko lang siya, katuwaan lang kung sino kayang kulay, sino kayang faction yung ngayon. Yung mananalo, sino yung mga maglalaban-laban, sino yung mga magbabangayan, ganon. At the end of the day, ang concern ko is yung GDP growth, di ba, ng Pilipinas, yung economic growth ng Pilipinas. Yun talaga yung pina-concern ko na halos hindi mo naman yun ma-relate talaga sa mga politiko eh. Kasi nga tulad lang sinabi ko kanina, iba yung sinasabi nila, di ba yung kunyari, gagawa sila ng plataforma about economics or yung gusto nilang gawin about the economy. Pero pag naupo na, di ba, iba na yung gagawin nila. So, baka tsambahan na lang eh, okay? Yung mga mananalo ba na politiko, matadrive nila yung Pilipinas into economic growth na attractive sa mga foreign investor. Okay? Ngayon, in terms of politics as a game, ano yung na-observe ko dito? Well, makikita nyo, malakas pa rin ang Duterte. Ayan no, di ba? Bongo, 26 million. Kumbaga yan na yung pinakabata niya eh, yan na yung pinaka-loyal niya eh, outside sa at least sa kanyang pamilya, di ba? Sa top 5 na to, di ba? Dalawa agad yung bata dito ni Duterte. Meanwhile, nagkaroon naman ng resurgence yung mga yung mga yellow, yung Aquino faction na eventually naging kakampink, ayan, Aquino tsaka Pangilinan. So, bakit sa tingin ko nagkaroon sila ng resurgence? Kasi kapag tinitingnan nyo yung mga nila nun, or yung ginagawa nila during the campaign season, ano yung hindi nila ginawa, di ba? Ang hindi nila ginawa is negative campaigning. Hindi sila bumanat. Most especially yung pagbanat nila kay Duterte. Mostly naging neutral lang sila during the campaign campaign season.
And puro ano lang talaga ginawa nila, no? Puro traditional lang na, no, na ginagawa ng isang politics. Mangampanya lang, ganon. Mang-entertain. I think lesson learned na sa kanila yan, di ba? Kasi may isang election dati na buong lineup ng Aquino, ganon, eh, hindi nakapasok. Di ba? Kasi during that time, puro negative campaigning yung ginagawa nila. Puro paninira sa mga Duterte, ganon, bla bla bla. I think they've learned their lesson from that incident. Kasi doon pala makikita mo na ayaw ng mga Pilipino na ano, kapag isang politiko eh may sinisiraan ka, especially kung yung sinisiraan mo is yung pinaka-popular ngayon na political faction, medyo mahirapan ka talagang makuha ng ano, mga additional vote. Another surprise dito na nakita ko is kukunti na lang yung ano, artista na nakapasok. So of course, nandiyan pa rin si Lito Lapid, pero ano kasi siya eh, no? Makapasok man o hindi, talagang irrelevant yan eh. Di mo makikita yung presensya niya sa senator. Tito Soto nandiyan pa rin kasi nga, di ba? Sikat na eh. Tagal na niya dyan eh. Kasi pag sikat ka, tagal mo na dyan, there's a big chance ikaw lagi yung ano, iboboto ng iboboto. Meanwhile, yung ibang ano, artista, ayun na nga, no? Hindi na nakapasok. Revilla, Pacquiao, kasi nag-artista rin naman to. Philip Salvador and Willie Revillame. Na itong si Manny Pacquiao, wala na to, no? Balita ko, lalaban na naman to eh. So, talo ka na nga sa ano, sa election. Tapos lalaban ka pa ulit sa boxing, di ba? Tapos assuming matatalo ka na ulit, ang pahit na ng ano dun eh, nung legacy na iiwan mo nun, di ba? Sayang si Pacquiao, no? Ganda na sana nung ano niya, legacy na naiwan niya sa Pilipinas, being the best boxer or Filipino boxer. Problema kung kani-kanino kasi nakikinig eh. Pinasok pa niya yung politics eh, no? So I think magandang lesson to na hindi porket artista ka eh papasok ka agad sa ano, into politics. I think medyo natututo na yung mga tao. And may isa kong data na ano, na basa recently, majority ng voting population is ano na, no? Mga millennials pababa, no? So millennial, Gen Z, Gen X, and yung mga paparating pa na ano, mga newer generation in the future. Na yung mga ganong klase kasi ng voter, 'di ba? Sila yung ano eh, sila yung exposed sa internet. Sila yung gumagawa na ng research, ganon, or nakagawa ng research, na pagko-compare nila yung mga politicians, may pagdiskusyonan online, bla bla bla. So in a way, yung mga ganong klase ng voter is at least, nagkaroon sila ng at least idea sino yung iboboto nila, di ba? Hindi tulad kunyari yung mga ano, mga millennial pataas, di ba? Yung mga matatanda na. Yung mga matatanda kasi, di ba? Entertain mo lang sila, patawanan mo lang sila, ikaw na boboto nila eh. Magmukha ka lang na mabait sa harapan nila, di ba, ng mga matatanda na to, boboto ka na nila. Siguro isa pang election cycle, no? Siguro after isa pang 6 years. And after 6 years, mas lalo pang ano, yung majority ng mga boboto is talagang exposed na sa online, internet discussion, bla bla bla. So habang tumatagal, mas ano, I think tumatalino yung mga voter. Hanggang sa eventually hindi na ubra yung ano, yung sasayaw-sayaw ka lang, papatawa ka lang diyan. Di porket artista ka, mananalo ka na, di ba? So sa mga to, para sa ang pinaka-ideal ko talaga dito na dapat nakakapasok, etong Marcoleta na to, di ba? Kasi nakikita ko to pag naipag-diskusyon, naipag-debate. Ang atake niya lagi is talagang by the law, okay, by the book. I think yun yung mas kailangan mo sa ano, politics. Walang paligoy-ligoy kung ano yung nasa batas, yun lang dapat, di ba? Huwag mo yung paikot-ikutin. So sa doseng to, para sa akin siya talaga yung may ano, may qualification na tawaging senator.